nasali ka na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko-niyog ang siyang pinagkukunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Pilipino, masipag ka, Pilipino, masinog ka. Simpleng bagay, pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot, mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan, niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan, niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan, niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan, niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Magnyanyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Mayong adlaw sa tanan. Live na karon sa 90.9 Magic FM. Karong adlaw at ipagayon ang launching sa atong School on the Air for Coconut. Una, atong pagtimbaya, pagtahod sa atong mahal nga presidente, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Atong Secretary sa Department of Agriculture, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. O atong Administrator sa Philippine Coconut Authority, si Dr. Dexter R. Bute. And the National Director of Agricultural Training Institute in the person of Ma'am Remelin R. Recoter. Officially, karong adlaw, atong sugdan ang School on the Air for Coconut. For the overview of the School on the Air program, may I call on Ma'am Ginny Nabasca, the SOA Coordinator for ATI Region 9. Daghang salamat sa atong Anchorman, Senior Agriculturist sa atong Philippine Coconut Authority sa Provincial Office of Zamboanga del Norte. Akong pagtahod sa atong Regional Manager, si Sir Ferdinand D. Acailar sa PCA 9. Ako pong pagtahod usab sa among Regional Director, Center Director of ATI 9, Doc Jerry R. Pagarigan, sir.
And of course, ang atong provincial manager sa PCA Zamboanga del Norte, Ms. Beheldes A. Quezon, ma'am. O usab sa atong mga tigpaminaw karon sa atong School on the Air o kani atong gitawag o SOA. So sa atong mga coconut farmers sa Zamboanga del Norte may buntag sa tanan. O sa atong coconut development officers usab nga maong atong mga speakers sa ato pagahigayon nga klase sa kahanginan. So una sa tanan ako ay si Jeannie Rodriguez Nabasca. Ako ang gikan ko sa Agricultural Training Institute or kaning ATI. Ang among opisina mao ang training arm sa Department of Agriculture. Kami ang natahasan sa paghatag og mga seminars or mga trainings kabahin sa mga bag-ong teknolohiya sa agrikultura para sa atong mga mag-uuma. Lata diri karon sa Magic 90.9 Magic FM para ipasipya ang atong programa or ipahibalo ang atong programa mahitungod sa School on the Air o ang pagskwela sa kahanginan. Ug karong adlaw ang opisyal nga pagsugod sa maong programa. Unsa dining School on the Air o unsa ni nga programahan. So gitawag pud usab kini og makabagong pagsasaka sa himpapawid nga diin mao ang ginasulong karon sa Department of Agriculture. So kining School on the Air kabahin ni siya sa ato ang of course gipangunahan usab di sa atong Philippine Coconut Authority for this year diri ta sa Zamboanga del Norte, last year sa Zamboanga del Sur ug next year moadto na usab kita sa mga coconut farmers sa Zamboanga Sibugay. So kini siya gisulong gyud siya sa Department of Agriculture ug aron pud mahibal-an nato ang mga bag-ong teknolohiya nga pwede nato i-apply sa atong mga kalubian. Ilabi na karon nga nanagyo climate change, nag-usab-usab na gyud ang atong klima. For so long wala na ulan-ulan, diba? So naanagyo climate change. Ug ato pong mahibal-an ang mga nindot nga mga tanom nga pwedeng i-intercrop ilalom sa atong kalubian. Daghan kitag makatunan sa atong School in the Air. So, pinaagi niini, maski ang mga mag-uuma na ara sa ilang panimalay or naa sa ilahang mga kalubinan, pwede silang maminaw alas 11:30 ngadto sa alas 12:30 sa udto. Aron makatunan din nila, madungog nila ang mga bagong teknolohiya gikan sa atong Philippine Coconut Authority, mga development officers nga nag-assign sa kada munisipyo. So kining programa kay magsugod karong adlaw, April 16 hangtod sa July. Nasabutan nato nga sa July 25 magtapok-tapok tang tanan nga mga na-enroll sa atong School on the Air and Coconut Technology aron magsaulog kita sa atong culmination or atong mass graduation ceremony. So tulo ni siya ka bulan ug paghuman kay nabutay ipanghatag nga mga certificate of completion ug mga pahalipay pod sa atong mga coconut farmers. So unsa may atong buhaton aron makaapil no sa tanang mga naminaw. I believe na anay mga enrollees nga na-enroll. Kini nga programa, nalang tayo 500 ka coconut farmers nga atong ipa-enroll. O katong mga pa na-enroll nga interesado, i-contact lang ang inyong coconut development officers aron masabit na to ang atong enrollment form. So sa karon nagsugod na ta collect sa atong enrollment o kining gipanguluhan usab sa atong mga coconut development officers. Sila ang nag-distribute o nag-collect pod sa atong mga enrollment forms. So kining mga munisipyo sad to say no kay 500 raman ang atong participants ni ng School on the Air. Dili gyud nato langkop tanan ang tibok Zamboanga del Norte. So naalang tay mga pinili nga mga munisipyo nga maabot ra pod sa atong radyo no sa 90.9 FM diri sa Dipolog City. So karon nag-una ta sa District 1 and 2, some parts of District 2. O puhon-puhon hinaot nga maabot usab ni sa uban nga mga munisipyo.
So, limited lang atong form, kaya ang atong target sa ako nang ginaingon, 500 lamang ka-farmers. And then, kung officially enrolled na ta, ang ato tayong buhaton maong pagpaminaw sa usa ka oras nga programa kada Martes o Biyernes sa alas 11:30 ngadto sa alas 12:30 sa udto. So, igahin gyud na nato nga oras no kay kanang oras sa tingpahulay kay tingpaniudto gyud siya sa mga mag-uuma. So, kuan lang, Martes o Biyernes 11:30 to 12:30 in the afternoon. So, 11 a.m. to 12 noon. Alright, so i-tune in lang nato ang atong mga radyo. Naapod tayo pagabuhaton nga Facebook Live. Please do like the official Facebook page of the PCA Zamboanga del Norte and of course the ATI in Zamboanga Peninsula. So katong mga mag-uuma nga naagi importante kayong lakhaw, dili gid maka-appeal sa kanang na sila murabag nag-eskwela tanong na maka-absent ta. So dili lang ta mag-uol kay pwede pud tang maka-replay sa ato ang Facebook page or kung ganahan mo sa YouTube ato pong i-make available sa YouTube sa ATI in Zamboanga Peninsula. So, pwede na ito siyang ma-replay, ma-review, o ato lang yung paminawon kay nindot yun kaayong na makasayod ta sa mga bagong teknolohiya sa atong pagpanguma. Kay kining atong mga topics, ginalangkuban po ni siya, dili lang sa taman sa pagpananom, gi-appeal pa yun nato diri ang some of the post-processing of coconut. So, ipahibalog yun ni sa atong mga speakers, kauban sa atong partner agency nga Philippine Coconut Authority, ilag yung ipasundayag ang mga teknolohiya nga angay natong mahibalan sa atong pagpanguma og lubi. Okay, so parihas po ni siya sa regular nga klase, no? Though Tuesday and Friday lang siya. Mahinungtong tanong, panahon sa pandemic, wala tay face-to-face classes. So, kanipod siya, maupad ni siya ang gibuhat sa Department of Agriculture nganong na school on the air. Kaya maski na lang ta sa atong panimalay, pwede gihapon tang makakaton sa mga pagtulunan na hitungod sa pagpanguma sa lubi. So, mura ni siya regular nga klase. So, kay klase man ni siya, naagyud pud tay outstanding farmers. O so, kung ato pa nang gitawag, mga honor students nga maoy atong hatagan og mga awards during sa atong culmination ceremony. So, ang mga coconut development officers nato may mutabang nato sa pag-identify sa mga abtik gyud o mga nag-appeal gyud nga mga estudyante nato sa School on the Air. So, natay ipanghatag ug naapod tay unsaon man nato pagkahibalo nga outstanding ka. So, natay ihatag nga exam. So, paunsa ang exam dadto ra gihapon sa radyo. So, naatay igahin-ana and then ato ginang higayunan og check og aron makitan po dato ang mga naabag yung nakatunan ng atong mga farmers. So, humani-ana during mass culmination, mass graduation ceremony, naatay ipanghatag no, sa atong mga mag-uuma. Lakip na dira ang atong mga radyo, mga gamit sa ato ang pagpanguma sa lubi, o daghan pang mga pahalipay unya nga ihatag nato sa mga enrollees. O para sa dugang nga mga impormasyon, no, kay limited naman ang atong oras karon, atong i-like aron ma-update ta sa atong mga pahibalo mahitungod sa School on the Air. Please like and follow the Facebook page of PCA Zamboanga del Norte and Facebook page of ATI in Zamboanga Peninsula. Ug amo niyo dayong replyan ang inyong mga pangutana mahitungod sa atong pag-eskwela sa kahanginan. Ug maora to tanan, daghang salamat sa pagpaminaw ug maayong buntag kanatong tanan. Daghang kayong salamat, Ma'am Jenny Nabatska, ang SOA Coordinator sa ATI Region 9. So, sa itong mga mag-uuma sa lubing nga nagpahulay karon kay init man, bantayin yung kupra aron dili mapagod, no? Atong pakusgan ang volume sa itong mga radyo karon. Ato na isunod ang opening message kay hatag sa ato ang Center Director sa Agricultural Training Institute Region 9, si Doc Jerry Pagrigan. Atong tapos sa masibang pakpak.
Maraming salamat, June. Mr. Antonio Soria, yung Senior Agriculturist ng PCA dito sa Zamboanga del Norte. At siya yung magiging anchorman ng pasanayan ito sa kahanginan, ano? Sir June? Opo. And of course, sa ating mga naka-enroll na nakikinig ngayon, ito yung unang araw ng ating pagsasama sa kahanginan for the next 3 months, no? Dito sa 90.9 Magic FM dito sa Zamboanga del Norte. And of course, sa aking katabi, na si Ma'am Kay, Ma'am Giseldes A. Quezon, yung Provincial Manager ng PCA Zamboanga del Norte. Magandang umaga, Ma'am Kay. And of course, lahat ng CDOs or the Coconut Development Officers na andito ngayon at sila nga nasabi na kanina na sila nga po yung magiging tagapagsalita sa loob ng 3 buwan ng programang ito sa kahanginan, and of course Mr. June at sa lahat pa siguro na mga invited speakers na other than the CDOs from dito sa Zamboanga del Norte. At yun nga, kagaya nga po ng nasabi na Ma'am Jenny kanina, that itong programang ito ay isa lamang po sa mga social protection program under social protection program na component na under sa CFIDP ay ito nga yung parang isa sa mga strategic communications na serbisyo ng Agricultural Training Institute. So hindi lang itong SOWA po, hindi lang po itong SOWA ang social protection na component activities na ginagawa ng Agricultural Training Institute, because meron din po tayong mga pa-trainings or training programs, face-to-face training programs under sa CFIDP, like yung coconut integrations ng different crops like coffee, cacao. Of course, meron din tayong sa livestock and poultry. At yan ay yung mapapakikinggan kung sino man po yung magiging speakers po natin. Kasama po yun sa mga topic na inyong matutunan o inyong matututunan dito sa programa. And of course, hindi ko na yata makalimutan si RM, the Regional Manager, Ferdinand Acailar. Siya yung Regional Manager ng PCA. Kapitbahay po namin ito doon sa Balintawak, Pagadian, yung kanilang opisina. At yun nga po, patuloy po yung koordinasyon natin sa PCA bilang program o project management office ang PCA kasi, and under the CIDP ay marami pong ahensya nakasama dito, hindi lang po ATI, like kasama po natin dito si TESDA, CDA, si PELMEC, si NDA, si High Valley Crops Development Program ng DA, sino pa? Madami po. So, ang CFIDP kasi, or CFIT ay naipasa ito nga po yung hinaing ng ating mga coconut farmers noon at noon pa, na yung collection o yung ipon na pera ng kanilang mga ninuno ay sa wakas ay magagamit na po at hindi po ito pamimigay, but because there would be may mga polisiya po tayo dito para gamitin, at ito nga isa itong CFIDP na nabuo, isang plano o programa para sa ating mga magsasakang magniniyog. At lahat yata ng teknolohiya or component na pwedeng maging pagkakakitaan ng mga magniniyog ay andito po, kasama po ang mga ahensyang involved po dito.
So, ayan. For the next, like yung ating nasabi ng ating coordinator, perhaps isama mo rin dito, Ma'am Jenny, yung kung sino may pinakamaraming naisulat sa notebook. Isa yun sa mga criteria natin. Okay lang po ba? Para sa ating mga coconut development officers na i-monitor, kayo nga po yung ka-identify, at kung sino yung pinakamaraming naisulat sa notebook ay bibigyan din ng award. Kasi nga, talagang nakikinig yung ating estudyante niya pag maraming naisulat. So, ayan. Siguro bilang sa Agricultural Training Institute, nasabi na rin Jenny kanina na kung ano pa man po yung mga kakailanganin na mga pagsasanay na pwedeng gawin para sa ating mga magsasakang or sa ating mga magniniyog. Not only po dito sa Zamboanga del Norte but bagkus sa buong Zamboanga Peninsula ay pwedeng sumulat o dumulog sa aming tanggapan na nasa Pagadian City. So, hindi lang ito yung una nating perhaps engagement na masasabi, magkikita din tayo sa ating mga participants na nakikinig ngayon. During sa culmination, siguro, makikilala nyo rin kung sino-sino yung mga nagiging speakers po natin. At ako din po, gusto ko rin pong matunghayan at makilala yung mga matitipunong magsasaka or magniniyog ng Zamboanga del Norte na magtatapos during sa culmination program. And in behalf of the Agricultural Training Institute, sa National, si Ma'am Remelin R. Recater, at of course sa ating mga kasamahan na nagtataguyod ng programang ito, si PCA and the Provincial Management Office na pinangungunahan ni Ma'am Kay. Ayan po, maraming salamat po sa pagsuporta sa programa ng not only the DA but the Agricultural Training Institute din po, at ang Agricultural Training Institute naman po ay patuloy na susuporta sa mga programa patungkol po sa pagsasaka at pangingisdaan. At sa lahat na maayon siyang involved ay maraming salamat din po sa suporta na binibigay niyo sa Agricultural Training Institute. At sa local government units na magiging kasama din natin, na in coordination with the CDOs ng PCA Zamboanga del Norte. At maraming salamat din po sa inyong suporta. So again, magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you po. Very insightful, no? Daghang salamat, Doc Jerry Pagarigan, ang Center Director sa Regional Training Center sa ATI, Region 9, okay? So, karon atong paminawon ang mensaheng ihatag sa tuwang beautiful Division Chief sa PCA Zamboanga del Norte, no other than Ma'am Miheldes Quezon. Ang nias akong wala. Si Doc Jerry Pagarigan, ang Training Director sa Agricultural Training Institute. Si Ma'am Jenny, ang focal. Si Ma'am Jerlian. Sa kauban gihapon sila sa ATI. Ang akong mga kauban, mga coconut development officers sa nagkailain munisipyo. O napod tayo mga OJT karon sa gikan sa Punta National High School o naabot tayo gikan sa Galas. So naminaw ni sila karon kauban ka nato.
o ang atong mga nagkalain-lain mga LGUs nga naminaw karon o ang atong mga pinalangga nga mga coconut farmers sa Zamboanga del Norte maayong buntag. So, before tamo touch ako ang CFIDP, before na siya namugna, napay-create nga Republic Act 11524, the Coconut Farmers and Industry Trust Fund, no? Providing for its management and utilization for the 2.5 million coconut farmers and their families, no? Ang mga coconut farmers ug ang ilahang pamilya mo'y makapahimulos ning atong trust fund. So kaning atong fund gikan ni siya sa una sa mga coconut levy nga gikolekta ni atong way back 1972 during President Ferdinand Marcos Sr., no? Siya pa ang presidente ni atong panahon na. So karon naatay 75 billion nga cash and 50 billion nga assets sa coconut levy. So kaning 75 billion mo ni siya gastuon para sa coconut industry o sa atong pamilya sa mga coconut farmers. No, i-industrialize, i-modernize ang atong coconut industry. So mga coconut farmers, inyo na ang panahon karon atong tabangan ang atong coconut industry, dili lang sa papananom sa ato ang mga kalubihan, no? Kundi hasta usab ang iya mga products and byproducts. So ato nang pagaisgutan dinhi sa school on there, o i-discuss kini sa mga nagkalain-laing mga speakers, mga coconut development officers sa nagkalain-laing munisipyo dinhi sa Zamboanga del Norte. So, ang uban ato na siyang may bawaan, dili lang gikan sa pagpananom. No, hasta usab ang atong ubang balaod sa mga panahon sa atong mga lulu ug lula sa atong mga ginikanan. Karon ato nang balik sa mga coconut farmers pinaagi sa mga programa nga gihanay sa mga nagkalain-laing ahensya, no? Kay kini siya gibahin-bahin po ni siya sa nagkalaing ahensya, dili lang kay PCA o ETI mo implement. So ako dinhi karong isulti ka ninyo kung pila ka porsyento ang ginahatag sa mga nagkalain-laing ahensya. No, sa PCA, para sa hybridization program, 20%. 15% PCA, ang 5% ana sa DOST card. Now, for training, 8% niyan sa TISDA, 4% o sa ETI ang 4%. So, kaning scholar there, nahimutan din siya sa training. So, mao ang ETI, mooy ulo or mooy dalani ning atong school on there. Research and marketing promotion, marketing and promotion 5%. So gihatag ni siya sa Department of Trade and Industry. For crop insurance 4%, gihatag ni siya sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC. Now for farm improvements 10%, na ni siya sa DA, no, Department of Agriculture, the National Dairy Authority, the High Value Coconut Development Program, and Bureau of Animal Industry. So 10% ang sa ila. Shared facilities for processing, 10% na ni siya sa PhilMec. For empowerment of coconut farmers organizations and co-ops, 5% na siya gihatag sa Cooperative Development Authority. For credit programs, 10%. Land Bank of the Philippines is 5% and Development Bank of the Philippines is 5%. For infrastructure development, DPWH, 10%. Scholarship under the CHED, no, Commission on Higher Education, 8%. And health and medical, 10% PCA ang mo implement. So a total of 100%
for the 75 billion. So 75 billion for 50 years di siya gastuon para sa ato ang coconut industry o sa atong mga coconut farmers sa nagkalain-laing lugar. Dili lang sa Zamboanga del Norte ha, kundi sa whole Philippines na siya. So naaputay pahat sa ato dili sa Zamboanga del Norte sa mga nagkalain-laing programa nga implementar o i-implementar pa sa mga ato ang ahensya no sa PCA o sa uban pa nga naatay mga gipahatag nga mga shares sa CFIDP. So, in behalf sa among regional managers, si Ferdinand Alcalar, no, natuwa ka rin sa ato ang regional office. So, mayong udto o salamat sa nangatender din o salamat sa naminaw ka nato karong buntaga. Daghan kayong salamat, Provincial Manager Quezon, sa imong mga mensahe sa atong mga coconut farmers. No break sa takadali, balik taon niya taon-taon sa atong mga question and answer portion. Okay, so balik ta sa ato ang ikaduhang hugna karong adlaw sa atong School on the Air or launching sa School on the Air. No, so naay mga pangutana atong nadawat gikan sa kahanginan. Gi-address ni ka Ma'am Kay ang pangutana unsa kuno ang mga topic nga i-discuss atong mga resource speaker sa PCA. Mao ni ang mga topics no. Module 1, Preliminaries Introduction sa RA 11524. So ako ana nga part. Lesson 2, National Program Components. Letter A, Social Protection. Ang mo-discuss si Florecito Patiño. Sa April 23 ni siya si Florecito Patiño. So letter B, Coconut Farmers Organization and Development. Romel Buagas, April 23 gyapon. April 26, Coconut Morphology o Varietal Identification. Si Levi Gumaman, ang CDO sa Dapit, part sa Dapitan o Sibutan. Si Romel Buagas, ang Coconut Development Officer sa Kalawit o Labason. Si Mr. Patiño, mao ang CDO po siya sa Salog, Gudod o Leon Postigo. So sa April 30, Module 2, Good Agricultural Practices, no? Lesson 3, Sourcing and Selection of Plant Materials. Ang Coconut Development Officer sa Rizal o La Libertad, si Charlito Parami Jr., ang mo-discuss nga topic o kauban usab ang nursery establishment. For Lesson 5 on May 3, Hybridization, Levi Gumaman. For May 7, Lesson 6, Planting and Replanting System o ang Field Layouting by Rudy Tanyap, ang Coconut Development Officer sa Husidalman o Manukan. Farm Management Planning and Maintenance, ang CDO sa Kalawit ug Labason ang mo-discuss si Romel A. Buagas. Lesson 9, Harvesting and Copra Processing. I-discuss ni Rodi Tanya, ang CDO sa Manukan o Husidalman. Lesson 10, Aflatoxin Prevention in Copra Processing. Ang Coconut Development Officer, Denise Mark Logas, nga assign sa Liloy o Tampilisan. Ang Lesson 11, Child Labor, to be discussed by Romel Buagas. Coconut Farm Waste Utilization. Coconut Development Officer, Joel Sinoven, ang na-assign sa Serious Mania, mao ang mo-discuss sa topic. Lesson 13, Documentation and Records by Salvador B. Marino Jr., ang Coconut Development Officer sa
Sibuko, ang atong pinakatungoy munisipyo. So, sa May 21, Module 3, Pest and Diseases Management, Insect Pest of Coconut Diseases on May 24, to be discussed by Eric Salagoste, ang na-assign sa Gutalak o Baligian na CDO. Coconut Scale Insect, sa May 28, si Eric Salagoste ang mo-discuss. May 31, Module 4, Intercropping Technologies. Letter A, Coconut Banana, Dennis Mark Logas. Sa June 4, Coconut Cacao, Dennis Mark Logas ang mo-discuss. June 11, Coconut Corn, OG Española ang na-assign na Coconut Development Officer sa Siocon o Sirawai. Sa June 14, Module 5, Farm Animal Integration. Letter A, Coconut Poultry by Manilyn Lilicera, ang Coconut Development Officer na na-assign sa Katipunan o Gruhas. June 18, Coconut Swine, to be discussed by Joel Sinoben. Coconut Small and Large Ruminants by Manilyn Lilicera. June 21, Module 6, Processing Technologies sa food, no? Coconut Vinegar o Coconut Water, to be discussed by Liwa Claire Tumali, ang CDO nga assigned sa Siayan o Sindangan. Letter C, Virgin Coconut Oil, to be discussed by Noreen Ramona Gran Capal, ang CDO nga assigned sa Dipolog City. June 25, Coconut Sap Sugar. Moon ka ni Noreen Ramona Gran Capal, ang CDO sa Dipolog City. Sa June 28, Module 7, Processing Technologies sa non-food na ta, no? Katungo na food na to siya. Or non-food, letter A, Coconut Charcoal and Charcoal Briquettes, to be discussed by Ana Lisa Monsida Yasi, ang Coconut Development Officer nga assigned sa Pulangco. No, July 2, Coir Processing and its derived products. Dust-based bioorganic fertilizers by Florecito Patino. July 5, Module 8, Regulatory Activities. Diri na ta sa Republic Act 8048, IRR, continuation of RA 8048 sa July 9, to be discussed by Elpidio Espiritu Jr., ang Coconut Development Officer na assigned sa Dapitan o kasamtangan nga amo ang gimong provincial focal sa RA 8048. No, July 12, Module 9, Farm Enterprise, Farm Business Cycle and Value Chain Analysis, Market Opportunities, to be discussed by January Lee Balagot, ang Coconut Development Officer na assigned sa Pinyan o Mucha. July 16, Lesson 20, Cost and Return Analysis, i-discuss sa atong Coconut Development Officer na si Salvador Marino Jr., ang CDO sa Sibuko. July 19, Lesson 21, Business Opportunities for Coconut, by January Balagot, ang CDO sa Pinyan o Mucha. July 23, Validation of Nominees for SOA Outstanding Graduates, yours truly ang mo announce. July 25, graduation. So, matapos kita July 25, 2024. Thank you. Okay, so I hope nga na take note to sa itong mga namino nga maguma sa lubi karon. Ay kaduhang pakutana karon gikan sa kahanginan atong nalawat nga gi-address ni Doc Jerry Pagarigan aside sa School on the Air
unsang ubang proyekto or project igpatuman sa ATI under sa CFIDP. So Doc Jerry, unsa ang mga uban pa nga mga programs nga gipatuman sa ATI under CFIDP? Okay, maraming salamat at sa nagtanong. Well, gaya nga nasabi ko kanina, hindi lang itong SOWA o itong masaganang kokobuhayan or SOWA School on the Air, ang aming mga training programs under sa CFIDP. And of course, ang isa pa, hindi lang pang-radyo yung aming programa para sa CFIDP, but there are training programs under like yung mga itong farm business school na ilaw-launch din na-launch kahapon dito lang din sa Dipolog City at mga training program na para sa magsasaka na kung paano nila i-develop ang kanilang mga produkto at paano palaguin at paano magiging paano masustain at yun nga, paano mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Of course, not only that, meron din tayong in coordination with the NDA or the National Development National Dairy Authority na kung saan ang NDA nga po ay may pinamimigay na mga gatasang baka. So, in coordination also with the BEI, na kung saan sila rin yung nagbibigay ng mga alagaing hayop at mga manok, the Bureau of Animal Industry ay meron din kaming mga pagsasanay patungkol po sa paano mapalago o paano yung teknolohiya ng pagbabahuyan, pagmamanukan at pagbabakan at pagkakambingan. And of course, meron din tayong mga crop integration training program like yung sa coconut kasi pwede tayong practice naman natin ito sa ating mga magsasaka, sa ating niyugan, na talagang may mga intercrops tayong ginagawa o na kung saan pwede doon sa pagitan ng mga niyog yung ating kape, gaya ng kape, gaya ng kakao at iba pang pwedeng i-insert o i-intercrop sa pagitan ng ating mga niyog, So, meron din tayong teknolohiya diyan. And of course, hindi lang basta teknolohiya, but we will be using yung good agricultural practices na modules para dito. At other than that training program, is meron din tayong yung tinatawag na, kung narinig nyo na to, yung learning sites for agriculture. Alam niyo na pa ba ito? Baka meron po dito sa mga participants na kung saan meron siyang niyugan, na kung saan meron siyang tanim at least 100 na puno. 100 na puno. So, pwede nating gawing learning sites for agriculture yun. Ang learning sites for agriculture kasi isa sa mga service yun na binibigay ng Agricultural Training Institute, na kung saan yung pangalan pala na learning site, na kung saan ay pwedeng doon yung venue ng ating pag-aaral at pwedeng maging parang demonstration site ng sa mga teknolohiya na patungkol sa pagniniyugan. Of course, yung learning site naman, hindi lang, sabi ko nga, at least may 100 kayo. Not only that, yung talagang may matured technology na pinapractice doon sa loob ng kanyang niyugan. Like yung crop and livestock integration na component, At yun, isa yun sa mga
sinicertify ng Agricultural Training Institute na pwedeng gawing paaralan. Sabihin nila natin paaralan or learning field or learning area na kung saan pwedeng bumisita doon yung ating mga kapwa magsasaka, not only yung mga kapwa magsasaka, yung mga kabataan din natin na interesado na pumunta or magnegosyo under sa coconut na taniman. So, sabi ko nga, yung mga teknolohiya under doon sa niyog, like yung pagbababuyan, tambingan, manukan, yung mga intercrop na mga tanim natin doon, ano? Of course, meron tayong tinatawag dyan na yung teknolohiya talaga na pinapractice. Hindi lang yung murag tao siya na kanang ilumbo ng ko. Nag-ilumbo na ko. Yung pang isang mature technology na kung saan meron talagang science-based na pinapractice yung isang farmer sa kanyang taniman, ano, not only yun, basta lang na itanim ay pwede na. Hindi po yun. Yung talagang merong pagkukunang basihan, ano, why yun yung kanyang practice. Of course, ito'y back up with science-based na mga prinsipyo. So like yung distansya ng mga tanim, isa yun sa mga titignan, ano, yung tamang distansya at tamang management, like yung biosecurity ng kung halimbawa siya nagmamanukan o naghahayupan ay na-implement yung tinatawag na biosecurity. Yung biosecurity kasi ito isang practice or management system ng isang farm para maiwasan yung pagkalat ng mga sakit, ano. Also not only with the animals, but sa livestock, meron din tayong practice patungkol po sa mga halaman, ano, or biosecurity para sa mga halaman na hindi pwedeng mag-introduce lang na nanggagaling sa ibang lugar ng basta-basta lamang, ano. So, yun po. At ang Agricultural Training Institute, ano yung nasabi ko kanina, mga training program, learning sites, lahat siguro na pagsasanay patungkol sa niyugan, ano. Hindi ako nakadala ng aming mga targeted programs. But madaming programa po para sa ating mga magsasaka. And for this year, para sa taong ito, we have 13 million budget para po sa ating mga magsasaka magdiniyugan. So, yan, kabilang po yun, learning sites, training program, at of course, yung ating support program para sa ating mga partner agency na nag-implement sa programa ito. So yun po, Sir Jun, baka kung ano pa yung pwede nating may dagdag na baka meron ka pang pwedeng may dagdag. Okay, so daghang kaayong salamat, Doc Jerry. No? Lastly, atong tawagon si Romel Buagas para sa itong closing remark for this day. Karon, April 16, ang atong launching sa itong School on the Air. So, akong tawagon si Agriculturist 2, Romel Buagas. Good morning. Ako ang pagtahod sa ato ang Regional Manager, Sir Ferdinand Kailar, together with our PCDM, Ma'am Bihildis A. Ison, and our Senior Agriculturist, Sir Antonio Soria. Ang ato nga partner agency ni atong School on the Air na ginalans karon si Dr. Jerry Pagarigan, uban ni Ma'am Jenny, ang in charge sa atong suwa, Ma'am Jenny Nabasca, o ni Ma'am Jerlien.
Ma'am Jerlyn, good morning. Sa atong mga farmers nga nag-tune in silang radyo karon sa Magic FM, ang among panghinaot sa PCA nga padayon nato nga isubaybay ang kining ato ang School on the Air. Nga kung diri nato ma-enhance o ma-improve ang ato ang pag-uma. Pinaagi sa ato ang mga expert nga gikan pod sa PCA. Kung aduna man galing mo'y dugang nga pangutana nga kinahanglan yung kain ninyo nga matubag, pakiginabi rapod mo sa inyong Coconut Development Officer na na-assign sa inyong respective municipality. Eh dili man nato tanan ma-cope up no ang tanan natong gustong ipaabot tungod kay limited ra atong time sa radyo na lang sa mga 1 hour. Pwede sab mo follow sa atong FB page sa PCA Zamboanga del Norte o FB page sa ato ang ETI Zamboanga Peninsula. Kung naamoy ka ng mga programa nga buot ipaabot, open ang ato ang 24/7 ang ato basta na internet. Anytime pwede na ito dayon sila mariglayan. O ang ako ang forwarding message nga unta mapadayon dili lang ang ato ang pagkat-on taman sa School on the Air. Ay daghan pa man tag programa usa lang ning School on the Air. Bisag wala ng School on the Air, naaman tayo mga scientific farmers ba nga, bisag wala yung program, naa sila mag-discover. Kaya pwede na ito na mahimong learning site for agriculture in partnership with ATI. Kaya daghan patag, pwede nga mahimo nga enterprise. O katulang, ang ako ang panghinaot sa atong mga farmers o atong mga speakers ang maabot na ito nga School on the Air program nga ang ato ang kasing-kasing o ato una-una ato yung ilibot sa atong coconut farmers para matabangan ato na ma-improve ang ilang panginabuhian. That's all. May muto. Okay, so monay kining tapos sa tuang launching karon sa School on the Air, ang programa nga gipaluyuhan o gipunduhan sa Coconut Farmers and Industry Development Plan nga gipatuman sa Agricultural Training Institute of Philippine Coconut Authority. Karong Biyernes, April 19, same station, same time, makita-kita ta kay atong hisgutan in depth unsa ang Coconut Farmers and Industry Development Plan. So kauban nato ana ato ang Provincial Manager si Ma'am Kay Quezon, PLDS Quezon, o kauban gyapon nato ato ang Regional Training Center Director si Doc Jerry Pagarigan. Mayong buntag ka natong tanan. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko-niyog ang siyang pinagkukunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Pilipino, masipag ka, Pilipino, masinop ka. Simpleng bagay, pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot, mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan.
Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present!